picture. Patungo sa akin, dinampin niya ang baga sa aking mga labi at sinabi,
Ngayong nagdampinan to sa iyong mga labi, tinatawag ka na ang linis ng iyong mga kasalanan. At narinig ko ang dinig bilawin na nagsasabi, sino ang aking ipagdadala? Sino ang magpapahayo sa atin para sa atin? Sumagat ako, narito po ako ang inyong sugo. At mula naman po sa Bagong Tipan sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatakang 18 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi. Pagkatapos pinakita niya ang malasakit niya sa lupain. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo lumahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpapala nawa ng Panginoon ang pagkarinig at pagkabasa ng kanilang mga salita. Magandang gabi na. Medyo nagtatalo lang po ang aking kalooban. Mahaba itong ginawa kong mensahe. Dahil nakita ko doon sa pinadalang flow sa akin ni CM, hanggang tanghali lang, sabi ko may panahon para sa mensaheng mahaba. Kaya lang hindi ko tuloy malimutan at naalala kong bigla yung natutunan kung paano tunan dito sa Southern Tagalog. Dahil ako po'y galing dito. Kabilin-bilinan sa akin, no? Okay, nagsisimula pa lang manggagawa ng mga medyo senior ng mga manggagawa. Ang isang panuntunan hanggang ngayon nakatikit sa aking isip at puso. Sabi nila, ang nagsesermon ng maigli, naiimbitahan muli. Kaya nagtatalo ang aming kalooban. Binabati ko po mga kapatid, ang mga kaanib na manggagawa at laiko ng ika-73 taon ng pagpupulong ng Southern Tagalog Conference. Ang lahat po ng ating ginawa, ang ating mga pagpapasya, maging ang ating magkakaibang pananaw ay kapahayagan ng ating pagkakaisa at ng pagbubuklod ng Panginoon sa atin bilang bayan ng Diyos. At ito nga po ang ating ipinagdiriwang sa ngayon. Kasama po sa ating pagdiriwang ang ating pagiging isang bayan na sa kabila ng mga pagkakaiba-iba ng kaisipan, obvious naman po yun. Kaya po nating magpasya para sa kabutihan, para sa ikagagaling at ikaunlad ng ating iglesia. At naniniwala po ako sa ating isang araw, sana na ngayon inabot ang 2 araw na pagtitipon, pagtatalakayan, pag-uulat at pagpapasya ay nasa sa ating puso ang katulad ng pamagat ng article na isinulat ni Dr. Lope Robin, kaugnay ng pagpapalalim ng ating sub-theme na siya ring tema ng ating taon ng pulong. Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Work of the People of God. Sabi po sa pamagat ng article, the Church as the People of God called to mission. May mission po ang Iglesia. Meron po tayong mission.
bawat isa sa atin ay may bahagi dito, katulad ng pagsusugo kay Propeta Isias. Iisa po ang misyon ng Iglesia. Wala po tayong sarili nating misyon. Ang ating misyon ay ang misyon ng Diyos. Ginawan lamang natin ito ng statement na maging gabay natin sa ating Iglesia, sa United Church of Christ in the Philippines, upang matulungan tayo kung paano ang isang napakalawak na statement o ng pagtingin at pagkilala na mayroon tayong misyon ay maging gabay natin sa ating paglulunsad ng mga gawain sa ating pagkampan bilang bayan ng Diyos, bilang people of God, sa lahat ng ating mga ginagawa sa pinagtibay natin mga pagpapasiya, kasama na po ang ating programa at ang ating budget. Alam ko kung sa ulado ng ating mga manggagawa ang ating mission statement. Pwede bang pa-recite? Basahin ko na lang mga kapatid para mapabilis tayo. Ito ang ating mission statement. The UCCP commits itself to establishing and uniting the community of faith for the proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ towards the transformation of both church and society. Ito po ang ating mission statement. Ito po ang ating pag-unawa sa ating misyon bilang Iglesia na binuo natin ilang mga dekada na rin nagdaan at patuloy natin magiging gabay hanggang sumapit tayo sa katapusan ng ating strategic plan dahil yun po yung kaakibat ng ating vision, mission, and goals. Tayo pong mga UCCP batay sa ating statement, mission statement, ay nagpapahalaga sa evangelismo. Di po ba? Tama po, tayo ay nagpapahalaga sa evangelismo. Kung meron mong mga denominasyon nagsasabing hindi, edi hindi po yun totoo. Dahil sa mission statement pa lamang natin, ay nakalagay na doon ang ating pagpapahalaga sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po lamang para sa pagpaparami ng kaanib. At lalong hindi naman sa pag-agaw ng kaanib ng ibang mga iglesia. Malinaw po sa ating statement, mission statement, na ang lundo ng ating pagpapahayag ng ebanghelismo o ng magandang balita ng pagliligtas at pagpapalaya ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa pagbabago ng iglesia at ng maganda kung tingnan natin ito bilang mga manggagawa at laiko. Tayo po ba ay nangangarap pa, nananalangin pa, naghahangad pa ng pagbabago ng lipunan? Yun, napakagandang sagot. Dapat po. Isa pang tanong, yun bang pagbabago ng lipunan ay nasa kaibutura, nasa bawat himaymay, titik, at sentence ng ating mga programs at ginagawa sa iglesia? Humina na. Dahil maaaring din po naman na napapalagay na sa likuran ng ating isip at ang ating nagiging focus na lamang ay ang ating pagpapaunlad ng sarili. Given ang ating mga pangangailangan, lalo na katulad ng isang pamilya, na sa dami at lalim ng pangailangan, hindi mo nakikita yung kalagayan ng lipunan na nangangailangan ng pagbabago. Meron po tayong misyon katulad ng mga unang alagad. At ang misyon na ito ay ating ipinaliwanag sa pamamagitan ng mission statement. At ayon sa ating mission statement, pinahahalagahan natin at tinitingnan natin kung ang ating bang mga ginagawa bilang bayan ng Diyos ay nagdadala kahit ng pag-asa man lamang sa pagbabago ng lipunan. Dahil ibig sabihin, mag-engage tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Ito po yung kaakibat ng panawagan, panghihikayat ng SLJ na yung goals 2 and 3 ng ating vision, mission goals ay ating titingnan din ng mabuti. At hindi lamang yung goal 1. Dahil doon po din natin susukatin sa katapusan ng ating strategic plan. Pag sinuri na natin ang ating mga sarili, doon din po natin susukatin, hindi lang po sa goal 1,
Hindi lang po ilan na ba ang ating kaani? Tayo ba'y nakarating na sa standardization ng ating salary? Hindi lamang po doon. Kasama po sa ating goals 2 and 3 ang ating pagministeryo upang magdala ng impact sa ating community. Marahil kaya isinusugo tayo ng Diyos katulad ng pagsusugo niya kay Isaias dahil nakikita ng Diyos ang kalagayan ng ating pamayanan, ang kalagayan ng sanglilikha, ang kalagayan ng karapatang pantao, ang kalagayan ng mga bata o kabataang nagkakaroon ng issue sa kanilang mental at emotional health. At napakarami pa kong iba. Ito po, alam na natin. Pero marahil kailangan din nating panapanahon ay mapaalalahanan. Bilang bayan ng Diyos na nagtataglay ng misyon, sangayon sa ating mission statement, na ating ginagawang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay tutungo sa pagbabago ng lipunan at ng Iglesia. Marami din po kailangan mabago pa sa ating Iglesia. Hindi pa naman tayo perfecto. Malaki pa ang room for improvement at marahil ang isa sa kailangan ay mas lalong matibay at malinaw na kapahayagan ng ating ministry, ng ating misyon sa ating lipunan at pamayanan. Kasama na rin po ang mga usapin ng ating pamilya. Pero maganda din pong tingnan natin dahil tayo'y bayan ng Diyos at bawat isa sa ating kabahagi nito, nararapat din lamang ng ating sarili at pampamilyang buhay ay naaayon sa ating misyon. Itatanong din po natin pagkatapos ngayon, pagdating natin sa ating mga tahanan, itatanong din po natin sa ating mga sarili, ano ba ang ambag na namin bilang isang individual, bilang isang pamilya sa misyon ng United Church of Christ in the Philippines bilang bayan ng Diyos. Hindi na po iba sa atin. Hindi na iba sa atin. Pero malinaw at binibigyan ng pansin ng ating tema, Building and Restoring with Hope, heralding the work of the people of God, ang ating nagkakaisang layunin. Kasama po ang buong United Church of Christ in the Philippines, kaisa po ang ating jurisdiction, kasama po ng mga local churches at ng mga individual at pamilya. Sama-sama po tayong lumalakad. At tayo po'y nagmi-mission, nagmi-ministry. Pero baka nga, siguro naman hindi, baka nga napapalagay na sa likuran ng ating isip ang paghahangad ng pagbabago. Minsan kami nagkausap o nagkakwentuhan ni Reverend Kobe Bang, professor ng Silliman University. Pinag-uusapan ay kung bakit mahirap tayo makapag-recruit ngayon. Sa kanyang observation, nasabi niya, baka naman ang isa sa mga dahilan, kung hindi man lahat, ay dahil hindi na nakikita ng mga kabataan o mga kaanib na bilang iglesia at kabahagi ng iglesia, tayo ay merong pag-asa, tayo ay merong inspirasyon na magdala ng pagbabago. Sabi niya, ang pansin niya at assessment niya sa kanya't mga kasama kung bakit nung time nang siya pumasok sa seminaryo ay barka-barkada. Hindi pa danas natin yon bilang STC? Danas natin barka-barkada na pag pumasok sa seminaryo, naroon ang kaisipan na bilang bahagi ng iglesia, bilang manggagawa, makapagdadala ako ng pagbabago sa lipunan. Ang sabi niya, baka naman nawawala na ito. Baka naman nawawala na, hindi man sa lahat, ay sa mga kabataan, ang masidhing paghahanap na baguhin ang lipunan. Nangangahulugan na mayroon tayong malaking gawain. Hindi lamang sa labas ng iglesia,
kundi sa loob nito. Kung paano buhugin ang kamalayan ng bawat isa, lalo na ng kabataan. Manalangin, magtawag, kumilos at gumawa, mga kasama ng mga mamamayan para sa pagbabago ng lipunan. At sila din ay magpasya bilang bahagi ng simbahan. Gusto kong maging manggagawa, gusto kong maging pastor, dahil gusto kong magdala kasama ng iglesia ng pagbabago. May mga CYF pa tayo dito. Sana'y nasa ating puso, kasi sila yung idealistic Hindi ba ga? Sana'y gayon. At ito ay may malaking kinalaman sa ating ginagawa sa loob ng iglesia. Paano ba natin hinububog ang kanilang kamalayan? Ano ba ang priorities na pinakikita natin sa ating iglesia? Doon po nila yun nakukuha. At ang ganitong inspirasyon sana ay makita na natin ngayon. Dahil kailangan ng pagbabago ng ating lipunan. Laganap ang napakalalim na kahirapan. Laganap ang pagkasira ng sanglilikha. Laganap ang mga taong naghahanap ng pag-asa. Ang mga jeepney driver ngayon ay halos nawawalan na ng pag-asa dahil sa napipintong jeepney visa. Maigi na lang at may sumusulpot na mga pag-asa tulad ng resumption ng peace talks. Nakakakita naman tayo ng mga liwanag. Pero nawa, kahit sa ating iglesia ay magdala tayo ng mga pagbabago sa pagdadala ng malalim na inspirasyon lalo na sa ating mga kabataan. Hindi na po bago, narinig nyo na marahil. Mag-iiwan na lamang ako ng paalala na nawa sa ating mga pinagtibay na programa, sa komperensya man, sa ating mga iglesia lokal, sa ating sariling plano bilang individual at pamilya. Huwag mawala ang pag-aangat at paggawa para sa pagbabago, hindi lang ng ating sariling kalagayan, kundi maging ng ating pamayanan at lipunan. Dahil yan ang ating misyon. Hindi laging madali. Meron sa ating dinakakit, meron kinukulong, may kinakasuhan, at meron pang pinapasla. Pero yan ang ating misyon. Yan ang inaasahan sa atin ng Diyos. Yan ang inaasahan sa atin ng United Church of Christ in the Philippines. Nawa paglabas natin, pagkatapos ng ating taon ng kulong, muli nating babalikan ang program natin sa local church. At ating titingnan yung pang misyon ng iglesia o yung gawain ng iglesia lokal ay umaakma at tumutulong sa misyon ng United Church of Christ in the Philippines batay sa ating mission statement. Narito na tayo ngayon mga kapatid sa pagtatapos ng taon ng kulong. Maikli po ba? Mahaba? Maiimbitahan ba ulit? Dumating tayo, taglay ang magkakaibang kaisipan at damdamin. Kitang-kita naman yan mga kapatid. Pero hahayo tayo ngayon bilang bayan ng Diyos upang ganapin ang kanyang misyon. Sang-ayon sa ating mission statement. At sa ating paggawa para dito ay taglayin natin ang patnubay, ang pakikipisan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Bishop Vic. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagkakaloob ng pagkilala ng pasasalamat. Hayaan niyo po na basahin ko ang nilalaman ng certificate. United Church of Christ in the Philippines, South Luzon Jurisdiction, Southern Tagalog Conference, gawa at pagkilala ay pinagkakaloob kay Bishop Victor L. Valier bilang pasasalamat sa kanyang matapat na pagbibigay ng panahon, paglalaan ng oras, pagbabahagi ng kaalaman at karunungan bilang panauhing tagapagmensahe ngayong ika-73 taon ng kulong na Southern Tagalog Conference na may tema na
Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Work of the People of God. Ipinagkaloob ngayong ika-4 ng Mayo 2024 sa UCCP Candelaria, Quezon. Signed by Miss Arlene I. Salcedo, Kalihim ng Konsilyo, Miss Amy Y. Barameda, Tagapangulo ng Konsilyo, at Reverend Marco P. Aranilla, our Conference Minister. Muli po ating palakpakan, Bishop Victor L. Valier. Ganun din po, at pinagkakalob din po natin ang certificate sa nagbigay sa atin ng reflection kanina umaga. Gawat Pakilala ay pinagkakaloob kay Reverend Brisbane D. Deacon. Ganun din po, ang Gawat Pagkilala ay pinagkakaloob sa UCCP Candelaria bilang pasasalamat sa kanilang paglalaan ng buong makakaya, hindi matutumbasan ang pagsuporta at kontribusyon bilang host local church ng ika-73rd taunang pulong ng Southern Tagalog Conference na may tema na Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Work of the People of God. Ipinagkaloob ngayong ika-4 ng Mayo 2024 sa UCCP Candelaria, Quezon. Signed by Miss Arlene I. Salcedo, Kalihim ng Konsilyo, Miss Amy Y. Barameda, Tagapangulo ng Konsilyo, at ni Reverend Marco P. Aranilla, Conference Minister. Ganun po ay dadako tayo sa pagtatalaga sa mga bagong halal na Conference Minister at Deputy Conference Minister ngayong EY 2024 to 2026. Inayayahan po si CM Reverend Marco P. Aranilla at ang ating DCM Reverend Brisbane Vico. Minamahal kay Kristo. Mga minamahal kay Kristo, ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay tumatawag sa kanyang mga lingkod batay sa kaloob na kanyang minarapat para sa kanila. Muli nating alalahanin ang nasusulat sa banal na kasulatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Kaya nga, sa pamamahala sa ating iglesia ay sinama hindi lamang ang pastor o ibang manggagawa, kundi maging ang conference minister at deputy conference minister, kung saan nakatalaga ang pagsubaybay sa mga iglesia lokal at pamamahala sa mga gawain at programa ng komperensya. Sa ganitong mahalagang tungkulin, kayo, CM-elect, Reverend Marco Aranilla, DCM-elect, Reverend Brisbane Vico, ay inihalal ng kapulong ito upang maglingkod bilang pangunahing tagapanguna sa susunod na 2 taon.
At nagkakatipon tayo ngayon upang kayo ay italaga sa gawain ito. Kalakip ang paghiling sa Diyos na siyang magtatalaga sa inyo sa banal na tungkulin ito. Sa pagkakataong ito, inyong tugunin sa harapan ng Diyos at sa kapulungan ito ang mga sumusunod na katanungan bilang kapahayagan ng inyong pagtatalaga ng sarili. Bilang itinatalagang conference minister at deputy conference minister, kayo ba ay nangangako na masikhay ninyong pag-aaralan ang banal na kasulatan, magiging mapanalanginin at magsisilbing mabuting halimbawa para sa buong komperensya? Kayo ba ay nangangakong ang Panginoong Diyos ang siyang magiging saligan ng inyong buhay at buong pananampalatayang maglilingkod sa Kanya at sa Kanyang bayan? Bilang conference minister at deputy conference minister, nangangako ba kayo na buong katapatan ninyong tutuparin ang inyong mga tungkulin ayon sa alituntunin at konstitusyon at saligang batas ng ating bansa? Sa inyong paggampan sa inyong tungkulin, nangangako ba kayo na magiging pantay ang inyong pagtingin sa sinumang tagapagtaguyod ng komperensya, maging ito man ay manggagawa o hindi, at magiging tagapagtaguyod pa kayo ng pagkakaisa, kapayapaan, kalinisan, katuwiran at katarungan? Sa buong kapulungan, bilang mga kaanib ng Southern Tagalog Conference, ay kumikilala at tumatanggap kayo kina Reverend Trisven Pico bilang Deputy Conference Minister at Reverend Marco Aranilla bilang Conference Minister. Nangangako ba kayo na sila inyong tutulungan at aalalayan sa kanilang gawain sang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa konstitusyon at saligang batas ng United Church of Christ in the Philippines? Inyong ipahayag ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpalang Diyos, sa pamamagitan ng iyong pagpapala at paggabay, ay aming inilalapit sa iyo ang aming mga kamanggagawang ito na nagtatalaga ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa buong komperensya. Dalangin namin sa iyo na sila ay pakapuspusin ng higit pang kalakasan at kabukasan ng loob upang sa kanilang paggampan sa tungkulin na iaatang sa kanilang balikat ay lalo silang maging maalab at masinop sa kanilang pagtupad. Igawad mo po sa kanila ang sapat na katalinuhan, kapakumbabaan, kasigasigan, katapatan at determinasyon. Yamang batid namin na ang mga tungkulin kanilang gagampanan ay lubhang mahalaga para sa aming komperensya at kabuuan ng Iglesia. Naway alalayan din sila ng mga kamanggagawa sa komperensya at maging ng aming mga kaanib. Sa pamamagitan ng iyong pagpapala at patnubay, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ay patuloy nawa nilang matagpuan ang katatagan, ang malalim na inspirasyon sa paglilingkod, sa harapan at gitna ng mga hamon. Sa mga panahong sila'y makakatama ng panghihina ng kalooban o katawan, nawa o Diyos, sa pamamagitan namin na kanilang pinaglilingkuran, ay dumaloy ang iyong biyaya at ang iyong pagpapalakas ng kalooban. Patuloy po kaming humihiling aming Diyos ng inyong kapangyarihan, ang inyong biyaya, ang inyong patnubay ay laging sa kanila sa kanilang paggampan ng mahalaga nilang tungkulin. Sa pamamagitan po ng inyong kapanglingkod, ay igawad mo ang iyong pagpapala sa kanila.
ang ating inihalal na Conference Minister sa katauhan ni Reverend Marco Aranilla, Deputy Conference Minister sa katauhan ni Reverend Lisbeth Bico na maglilingkod mula Hunyo 2024 hanggang Mayo 2026. Atin po silang palakpakan bilang katahiyan ng ating pagtanggap at pagtanggap. Maaari na pong maupo ang kapulungan. Ganun din po ang pagtatalaga sa mga bagong hala ng STC Council mula EY 2024 to 2026. Inayayahan po sa unahan ang bagong chairperson na si Kapatid Sheila de Mesa ng UCCP FEC. Ganun din po ang ating Vice Chairperson, Kapatid Cleotelde Abordo ng UCCP Wakas. Ang ating Secretary, Kapatid Sherlyn De Luna ng UCCP Lukban. Ang ating Treasurer, Kapatid Jacinta Ann San Agustin ng UCCP Magil. At ang ating Auditor, Kapatid Resurrey de Ocampo ng UCCP Kalumpang. Ganun din po ang ating Financial Secretary, Kapatid Grace Cortez ng UCCP FEC. Ang ating mga ordained representative po, Reverend Gilrita Josa, Reverend Emilita Linga, at si Reverend Leonardo Cabico Jr. At ang ating tatlong unordained representative, DM Rosemary Pornobi, Pastor Benaventura Rosales, at si Pastor Ana Crisel Tajosa. At ganoon din po ang ating lay representative, Kapatid Christine Sara Ortega ng UCCP Unisan, Kapatid Edwin Escobido, and si Kapatid Lerma Salcedo ng UCCP Aldangan. At ang ating representative to National Council, si Reverend Luisito Saliendra. Mga kapatid at mga minamahal ni Kristo, ang gawain ito ay kailangan nakapaloob para sa buhay ng ating minamahal na operasyon. At narinig po tayong lahat upang ang bawat isa ay pinakalooban ng kanya-kanyang kaloob ng Diyos at upang ang kaloob na ito ay maging kabahagi sa pamagitan ng ating pagkatalaga. Iba-iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu na nagkakaloob ng ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalangit ng taong gumagawa ng mga iyon. Bagamat tayo ay may iba't ibang mga kaloob, tayong lahat ay iisa sa ministeryong pinamumunahan na nabuhay ng Kristo. Tayo ay gumagawa at nananalangin na maging kapakipakinabang sa ating konferensya. Ito at kung saan ang daigdig ang mga nilikha tinawag ng Diyos bilang mga lalaki at babae sa pananampalataya. Tayong lahat ay narito upang patuloy natin ipahayag ang ating mga sarili. Sa ating magkakaibang gawain at iba't ibang napili ng mga posisyon sa ating konferensya. Ang bagay nito ay tuturo sa atin kung paano tayo maglilingkod sa ating mga natatamang ministeryo. Kaya sinabi ng ating Panginoon Kristo, sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging nalipin ng lahat.
sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sa taubili na Apostol Pablo ay sinasabi, totoo ang kasabihan nito. Ang nagnanais na maging lingkod sa iglesia o maging sa ating konferensya ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangan wala sa atin ang anumang sa ating mga sarili na kung saan ay ang ating buhay, kung saan ay ating itinatalaga para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nais kong tayo ay magpahayag ng ating mga sarili at nangangako sa ating mga tungkulin bilang inihalal ng ating konferensya. Mangyari lang po, nasagutin niyo lamang po ng oo. Mga kapatid, kayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng tinig ng bawat delegado sa konferensya upang paglingkuran ang ating Panginoon Kristo. Kilala ninyo kung sino tayo at kung ano ang ating pananampalataya. Ay inyong naunawa ng gawain inatang sa inyo, kayo ba ay nagtitiwala na ating Panginoon Kristo bilang naghahari sa atin? Kinikilala ba natin na siya ang ating Panginoon at pinuno ng ating iglesia? Sagot, tinatanggap ba ninyo na ang inyong tungkulin bilang mga pinuno ng ating konferensya sa iba't ibang mga tungkulin ay kayo bilang papahayag na kayo ay kinakasihan ng Espiritu? Pamunuan ninyo ang ating konferensya sa pagsunod kay Yesu Kristo sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na kasulatan at kayo'y maging isang mabuting namumuno at isang mabuting hahawak ng ating mga tungkulin sa ating konferensya. Tugon, pamahalan ninyo ang inyong mga sarili na mayroong pag-ibig at paglilingkod sa ating kapwa. At naway patuloy tayong mag-isa sa tunguhin sa hangarin na paglingkuran ng tao ng mayroong pag-ibig at magiging isang mabuting katiwalang Kristiyano. Tugon, at bilang mga inihalal ng ating minamahal na konferensya, maging tapat tayo. Hindi lamang sa ating mga tungkulin bilang may iba't ibang mga kaloob, kundi maging sa iba't ibang gawain kung saan ang pag-ibig at katarungan ni Yesu Kristo ang siyang patuloy na sa atin ay tumutugon. At sa kapulungan sa ating konferensya bilang kasapi ng ating mga iglesia lokal at din sa bilang mga delegado ng konferensya nito, tinatanggap pa ninyo ang mga nahalal natin ng mga pinuno ng ating konferensya? Ating ba silang itinatalaga? Ating ba silang ipapanalangin? At sila ba ay sa kaparaanan kung saan tayo ay kanilang na tayo ay susuporta sa kanilang gagampanan tungkulin? Kung kayo po ay nagpapahayag ng inyong pagsuporta, kayo po ay tumayo at tumalakpak. Kung sino po at tayo po ay mananalangin, huwag na po kayo luluhod. Tayo pa po ba? Kung hindi na po ay tayo po ay mananalangin. Makapangyarihan Diyos na siyang pumipili ng mga lingkod dahil sa kapangyarihan ng iyong salita. Ang iyong salita ang siyang nagbubuklod sa amin upang maging isang tapat na mananampalataya. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat narito ang mga taong tinawag mo. Narito ang mga manggagawa. Nandito ang mga kaanin ng iglesia. Naririto sila upang ipagkaloob nila ang kanilang natatanging handog, ang kanilang mga sarili, ang kanilang oras at panahon at lakas. Nawa, O Diyos, pakupuspusin mo sila ng iyong Espiritu upang magkaroon sila ng karunungan at magamit katulad ng sa Kristo na aming Panginoon. Samahan nga po ninyo sila, Panginoon, sa kanilang buhay, pananampalataya at maging tapat sa kanilang tinanggap na tungkulin sa aming konferensya. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa tanging pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon at nabuhay. Amen. Tayo po ay marap sa ating katulungan. Tayo po
na po. Isa lang po ang ritual natin. Dadako po tayo sa ating pagganyo kung paano sa biyaya ng Diyos tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Patuloy tayong magpahayag at magkaloob bilang bahagi ng ating mga tagapagkilos upang palawaki ang gawain ng pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ng loob sa mundo. Ngayon po ay dadako tayo sa mga pagtatalaga. Inayayahan po sa unahan ang mga bagong conference recognized lay preachers para sa EY June 2024 to May 2025. Sina Kapatid
Kapatid Ederson D. Quijano ng UCCP Magin Memorial Church. Kapatid Hermenegilda Aloha A. Malabana ng UCCP Tayabas. Kapatid Maria Flor Balsen ng UCCP Palata Mission Outreach. At si kapatid Iluminada P. Sombise ng UCCP Kawayan 1. Ganun din po, tinatawagan din po sa unahan ang mga muling gagawaran ng pagkilala, sila kapatid Pedro de la Cruz na UCCP Osiwan, kapatid Sherlyn C. De Luna na UCCP Lukban, kapatid Romeo Sibay na UCCP Bayog Mission Outreach, at si kapatid Raimundo Atilio na UCCP Nasalaan Worshiping Congregation. Ang United Church of Christ of the Philippines ay kumikilala sa pagtawag ng Diyos sa mga babae at lalaki bukod sa mga itinalagang manggagawa sa kanyang ipasan upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng kanyang iglesia. Ang pagiging isang lay preacher ay isa sa mga ministeryo na binibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na makapagpahayag ng mabuting balita at sumaksi sa ating pananampalatayang Kristiyano bilang bahagi ng buhay at kasaysayan. Tayo, bilang iglesia, ay sumusuporta sa mga kapatid nating nagpapahayag ng kanilang pagkatalaga sa pagkakataon ito sa kanilang pagharap sa konferensya at sa diwa ng rekomendasyon ng grupo ng pagsusulit. Ating maririnig mula sa ating mga kapatid ang kanilang mga pangako ng pagkatalaga. Humaharap kami sa Diyos na tumawag sa amin at muli namin pinapahayag na si Jesucristo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Nagtitiwala din na kami na Kanyang banal na Espiritu ang gumagabay sa amin bilang maging mga laiko predikador upang maging saksi at tagapagdala ng Kanyang mabuting balita. Tinatalaga namin ngayon ang aming mga buhay sa kaganapan ng Kanyang banal na kalooban. Lakip na ang banal na kasulatan ng aming inspirasyon at gabay sa pagpapaalala ng buhay, pananampalataya at tataglayin sa aming gawain bilang Kanyang ginawa. Hinihiling namin ang pagpapala ng Diyos na manlilikha, manunugos at diwang gabay. Amen. Hinihilingan po natin na magsilahod. Gayun din po naman ang kapulungan na magsitayo. At sama-sama po tayong manalangin. Diyos na aming magulang, isinusuro mo ang iyong mga lingkod upang ihanda ang iyong daraanan. Nawa ang banal na Espiritu ang yumagap sa kanila na magpapahayag sa pangalan mo. Hipuin mo ang aming mga puso, paliwanagin ang aming mga isipan at linisin ang aming mga labi. Igawad sa amin ang malinaw na isipan upang makita
ang tunguhin ayon sa iyong kalooban at layunin para sa buong sansinuko. Sa pamagitan ng aming pagsaksi, tawagan mo ang iyong iglesia sa disiplinang batay sa pag-ibig, buong galak na pagsunod at handang paglilingkod sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ating mga kapatid na itinalaga bilang recognized lay preacher, kayo mga kapatid ay pagpalain at pagkalooban ng kapangyarihan ng ating San Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo na kasama niyo mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Maaari na kong magstilo at umupo ang kapulungan. Ngayon ay ating mga kapatid, agayin ninyo ang tuwalya na nilagay mo na sa inyong braso. Tanda na inyong tungkulin at tinanggap na sa Diyos ay po at umarap sa kapulungan. Mga kapatid, iniharap namin sa inyo ang ating mga recognized lay preacher na kinikilala ng ating konferensya ngayong taong pansimbahan 2024-2025. Samahan natin sila sa kanilang gawain at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Tayo po ay tutugon. Ako'y nangako ng Jesus. Ganon din po, inaanyayahan din po sa unahan para sa pagtatalaga sa mga bago at muling gagawaran ng karapatan upang mga siwa ng mga sakramento ng Iglesia. Tinatawagan po si DM Rosemary Pornovi ng UCCP Magil, DM Lorma Dorcas Rama Valle ng UCCP Tayabas, Pastor Tay Chico Divino ng UCCP Nasalaan Worshiping Congregation, Pastor Winifredo B. Galiosa ng UCCP Timberland Worshiping Congregation, Pastor Daniel T. Lantabo Jr. ng UCCP Osiwan at UCCP Awasan Mission Outreach, Pastor Ana Crizelta Diyosa Paglinawan ng UCCP Aldangan at UCCP Almacen, Pastor Nerissa Gube Pastrana ng UCCP Lutukan at si Pastor Buenaventura D. Rosales Sr. ng UCCP Kawayan 1, UCCP Palatang Mission Outreach at UCCP Batangian
worshiping congregation. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, batay sa rekomendasyon mula sa lupon ng pagsusulit, ay inihaharap kayo ngayon upang igawad sa inyo ang pahintulot o kapangyarihan sa isasagawa ng mga sakramento ng Iglesia. Bilang mga tinawag na conference licentiates mula sa mga iglesia lokal na inyong pinaglilingkuran, batid ninyo na ang muling pagtatalagang ito ay nangangahulugan ng mas malalim at marugdog na pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita at maging pastol ng kanyang kawan. Sa pagkakataon ito, nais namin na marinig ang inyong pangako at pagtatalaga. Kami na tinawag ng Diyos sa tungkulin ng pangangasiwa ay ipinahayag ngayon ang aming marugdog na pag-ibig at pagtatapat kay Jesucristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas, sa gabay ng banal na Espiritu na darama namin ang kanyang udyok upang mamuhay na may kababaang loob at pagsisikap na maging kaagapay ng buong kawan at maging sa malawak na pamayanan patungo sa buhay na ganap at kasiyasiyan. Gaya ng banal ng sulatan, ang Magna Carta for Church Workers at Ministerial Code of Ethics, kami ay buong pusong magsusumikap sa pagsunod sa mga ito ay laging sasangguniin at sasaliksikin upang lalo pa naming masundan ang landas ni Kristo Jesus. Samahan mo kami at tulungan mo kami sa magitan ng iyong mapagpalayang Espiritu. Amen. Po ay magsigawa. Hindi pa po kung hindi kaya, pwede po tuloy. Magsitayo po ang kapulungan. Buong katapatan namin na itinataas sa iyo ang Diyos, ang iyong mga magagawa sa ugasan. Batid mo ang kanilang kalakasan at kahinaan. Batid mo rin ang kanilang kakayanan at limitasyon. Ngayon man kami ay lubos ang pagtitiwala sa iyo bilang dakilang pastol, na iniulat mo ang tungkol bilang gabay sa direksyon na ninanais mo para sa kanila. Ito ang magiging pamantayan nila upang isagawa ng buong sikasig ang ministeryong pinagkatiwala sa kanila. Palakasin mo po at patatagin sila, maging ang mga iglesia lokal at pinaglilingkuran nila upang magkaagapay na lakbayin ng iyong banal na kalooban sa pagsasakato para ng iyong misyon. Purihin ka, aming Diyos, na magulang at alulhati ka sa pamagitan ng iyong mga anak. Nang tayo nagsabi ng Amen. Mag-save mo na po ang kapulungan, manatiling nakaluhod ang mga conference license sheets. Ngayon, ay muli namin ipagkakaloob ang banal na kasulatan bilang pinagkatiwalaan sa ministeryo ng pangangaral, ang stola bilang sagisa ng inyong katapatan sa Panginoon sa panahon ng pangangasiwa ng mga sakramento at pagpapahid ng langis. Tanda na kayo ay pinili ng Diyos sa gawain ito. Mga kapatid, aming iniharap sa inyo ang ating mga conference licensee. Sasama po natin sila sa ating mga panalangin at patuloy na maging kaagapay sa ministeryo sa kanilang ginagampanan. Tayo po, tatayo na ba sila? Sige po, tayo na at ipagkakaloob sa inyo ang stola.
kayo sa kapulungan. Tayo po naman ay ecumenical, kaya po ganyan. So mga kapatid, iaharap ko po sa inyo ang ating mga conference lectionship. Patuloy po natin sila isama sa mga panalangin at maging kagapit tayo sa kanilang, sa pagganap sa kanilang ministeryo. Ganun din po, ating pong ipapanalangin ang sasailalim sa proseso ng ordinasyon. Tinatawagan po si Pastor Ana Crisel Paglinawa, Tadyosa Paglinawa. Tumayo po ang kapulungan at ating ipanalangin. Narito po, O Diyos, ang aming kapatid at kamanggagawa na nagtatalaga, lubos na nagkakaroon ng kanyang buhay sa paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng Iglesia. Nalalaman niyo po ang nilalaman ng kanyang isip at puso. Idinadalangin po namin siya upang pagkalooban ninyo ng lakas ng katawan, ng talas ng isipan, ng kahandaan ng kanyang damdamin sa pagharap sa isang pagsusulit at proseso na lulundo sa kanyang pagtanggap at paggagawad ng Iglesia ng ordinasyon. O Diyos, dalangin namin, samahan mo siya sa prosesong ito, kaya anong madama niya ang inyong suporta, ang inyong pagdamay, ang inyong kalakasan sa pamamagitan namin na nagmamalasakit sa Kanya. Salamat po sa Kanya, aming Panginoon, na nagtatalaga ng buhay sa inyo. Nagtitiwala po kami sa pagdaan niya sa proseso ng ordinasyon. Sa Kanyang paghahanda dito, ay kasama niya kayo. Hindi niyo siya pababayaan. Magbibigay kayo sa Kanya ng malalim na inspirasyon, malawak na karunungan, upang Kanyang magampanan ang lahat ng kinakailangan. O Diyos, nagtitiwala po kami ng Kanyang pag-aalay ng buhay, ang Kanyang pag-aalay ng sarili ng panahon at lakas, ay bunga din ng Kanyang pagtitiwala na siya ay inyong tinawag, at siya naman ngayon ay tumutugon at nahahanda dumaan sa proseso ng ordinasyon upang Kanyang buong ialay ng buhay sa inyo. Kanyang Diyos, Kanyang Panginoon, Kanyang tagapagligtas. Hinihiling nga po namin, aming Diyos, na igawad mo sa Kanya sa mga sandali ito ang inyong pagpapala. Pagkalooban ka ng Diyos, ang karunungan, ng inspirasyon, at ng kahandaan sa iyong pagdaan sa proseso ng ordinasyon at ang kanyang patnubay, biyaya at pagpapala ay sumaiyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umarap ka sa katulungan, mga kapatid.
kapatid, narito po ang ating minamahal na kamanggagawa na dadaan sa proseso ng ordinasyon. Isama po natin siya sa inyong panalangin at malasakit at ituloy na po ninyo ang palakpak bilang pagkakahayag ng inyong pagkilala sa pag-aaral niya ng buhay sa Diyos sa pamamagitan ng Iglesia. Maraming salamat po. Makaupo na po ang kapulungan. Magandang gabi po sa ating lahat. Nakita ko po yung cake ko nung isang taon na nakalagay din sa akin, magandang hapon. Ganun pa man, alam ko kung pagod ang bawat isa, pero alam ko naman na tayo ay punong-puno ng pag-asa at lakas sa ating pag-uwi at sa pagbalik natin sa ating mga iglesia lokal. Sa loob po ng 2 mahabang araw ay ating naisakatuparan ang tinakda natin sa ating tikmaan. Kaya sa diwa po ito, ay akin na pong tinitindig na may pasasalamat ang ating ika-73 tao ng pulong ng Southern Tagalog Conference. Ito po abitin, ang awit mo, ang tutulungan. Sa
O Diyos, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay aming inihahandog sa inyo sa tagumpay ng aming tao ng pagpupulong. Nahayag po sa mga ulat, sa mga talakayan, sa mga bahaginan, ang kalakasan at tagumpay ng aming minamahal na komperensya. Pero namulat din po kami sa mga kahinaan at kabiguan. Niyayakap po namin ang lahat ng ito at inuunawa na marami pa kaming magagawa at gagawin bilang isang bayan ng Diyos sa sama-samang pagtataguyod ng aming komperensya, sa sama-samang pagsasagawa ng aming misyon bilang bahagi ng United Church of Christ in the Philippines, sa aming pagpapahayag at pagbabadya ng aming mga gawa bilang inyong bayan, ay makapagdala nawa kami ng liwanag at kapayapaan ng pag-asa sa gitna ng maraming mga karanasan na nagdadala ng pighati, nagdadala ng pagkawasak at pagkasira, nagdadala ng kamatayan sa aming pamayanan. Aming Diyos, dalangin po namin na ang lahat ng aming naging kapasyahan ay aming itaguyod, lalo pat nagtitiwala kami na ang mga ito ay aming pinagpasyahan bilang isang kapulungan at amin namang ipatutupad bilang isang komperensya. O Diyos, maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi, sa lahat ng mga nagulat, sa lahat po ng mga naghanda ng iba't ibang mga bagay, kasama po ang iglesia lokal na tumanggap sa amin. Panginoon, nagtitiwala po kami ng aming pagtatapos ay isang hakbang pasulong sa pagganap ng aming misyon at pagpapahayag ng aming mga gawa bilang inyong bayan. Sa pagtatapos po ng aming tao ng pulong, dalangin po namin na igawad ninyo sa amin ang inyong pagpapala habang kami humahayo at tumatalima sa inyong atas na dalhin ang Ebanghelyo saan man kami naroon. Hinihiling nga po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito at sa pagtatapos ng aming tao ng pulong, na igawad ninyo sa amin ang inyong pagpapala. Sa ating paghayo ay itanim natin sa ating isip at puso ang lahat ng nasaksihan, lahat ng naunawaan at nadama, at hanapin ang inspirasyon sa matapat na paglilingkod sa Diyos, sa isa't isa at sa kapwa. Hanapin natin ang mga dako at mga taong nangangailangang makaranas, makaunawa at makadama na may Diyos na nagmamahal at nagliligtas. At sa ating pagsasagawa nito ay sumaati ng pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang patnubay at pakikipisan ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.